Upo tayo. Magalak tayong lahat, si Hesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Panginoon ang naghirap sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Hesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayong araw pong ito ay ating pinagdiriwang ang dakilang kapistahan ni San Marcos. Si San Marcos ay siya po ay pinsan ni Barnabas at siya po ay associated kasama ni San Pablo at San Pedro. Siya yung pinasabing nagsulat ng ebanghelyo ayon kay San Marcos, at ito yung pinakauna sa mga ebanghelyo, pinakaluma. It was probably written before 70 AD. Pinakamaikli na gospel din po. At ang kanyang mga sinulat, ito yung koleksyon ng mga sinabi at mga ginawa ni Jesus. Kaya at masasabi natin si San Marcos, masasabi rin siya ang unang obispo ng Alexandria at patron ng mga notaries ng Egypt at ng Venice. Sa misang ito mga kapatid, itaas natin lahat din ng ating mga nais na ipagdasal ang ating mga kapamilya, ang ating trabaho, ang ating kagalingan, ang ating mga kaibigan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat.
Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iyong idinangal si San Marcos na naging tagapaghatid ng mabuting balita sa iyong kagandahang loob. Inihiling namin kami sana'y umunlad sa pagkakaroon ng kanyang kaalaman upang ang mga yapak ni Jesus ay matapat naming masundan. Sa pamamagitan din ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, magpakababa kayong lahat at maglingkod sa isa't isa ayon sa nasusulat. Kinamumuhian ng Diyos ang palalo at kinalulugdan niya ang mababang loob. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilaan niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga kabalisahan sapagkat Siya ang kumukupkop sa inyo. Humanda kayo at magbantay. Ang diablo na kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aali-aligid na humahanap ng masisila. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos ninyong magtiis ng maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at isang saligang matibay at di matitinag. Siya rin ang humirang sa inyo upang makihati kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian, kasama ni Kristo. Sa kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Sinulatan ko kayo sa tulong ni Silvano, isa nating kapatid, na lubos kong pinagtitiwalaan. Sa pamamagitan ng maikling sulat na ito,
ay nais kong palakasin ang inyong loob at patunayan sa inyo na ito nga ang tunay na kaloob ng Diyos. Manatili kayo sa biyayang ito. Kinukumusta kayo ng mga kapatid na nasa Babylonia, mga hirang na paris ninyo. Kinukumusta rin kayo ni Marcos, ang mahal kong anak sa pananampalataya. Buong giliw kayong magbatian bilang magkakapatid kay Kristo. Ang kapayapaan ay sumainyong lahat, mga tagasunod ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo, poon, na di nagmamaliw, ang sa tuwit-tuwinay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Umaawit silang nilikha sa langit, ang iyong ginaway siyang dinadalit. Ang katapatan mo poon ay inaawit, sinong kaparis mo doon sa itaas? Walang ibang Diyos na iyong katulad. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang taong sa iyo'y sumasamba. Sa pagsamba nila'y inaawitan ka, at sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon, ika'y pinupuri, ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Tumayo po tayo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang ipinangakong Mesiyas ay karunungan at lakas ng Diyos na tagapagligtas. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 alagad at sinabi niya sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. Pagkatapos magsalita sa kanila,
ang Panginoong Hesus ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatotohanan niya ang salitang kanilang ipinangangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat at ating bigyan ng pasasalamat ang ating mahal na Jesus Nazareno. Tunay nga po na ngayon sa ating pagdiriwang ng kapistahan ni San Marcos, isang ebanghelista, ang sumulat ng, masasabi nga natin, sabi ko nga kanina, yun yung oldest gospel and shortest. Napakaganda ng mensahe sa atin ngayon ng ating ebanghelyo sa kapistahan ni San Marcos. Ito ay tungkol sa pangangaral, evangelization, mission. Alam naman natin na ang ating Panginoong Hesus ay nagbigay ng mandato. Siya ang nagsugo sa mga disipulo at mga apostol na na ipangaral. At anong ipangangaral? Ang mabuting balita. My dear brothers and sisters, kapag po tayo ay ipinadala ng Panginoon at kapag tayo ay nangangaral, una po nating tatandaan, hindi sarili natin ang ating ipinangangaral. Ipinadala tayo, hindi isagagana ang sarili natin. Kapag ikaw ay ipinadala, if you are sent, hindi sarili mo. Ang Panginoon ang ating ipangangaral. At yon ang laman ng pangangaral sa ating ebanghelyo. Ipangaral ang mabuting balita sa lahat, sa sanlibutan. Ibig sabihin, lumawak na. Kahit sa labas ng Jerusalem, ipangaral ang mabuting balita. At napakaganda ng epekto nito sapagkat ang mga sumasampalataya at mabinyagan ay maliligtas. Maliligtas. Mga kapatid, maraming pagkakataon din na kapag ikaw ay sumunod sa Panginoon, kapag sinunod mo ang kanyang utos, kaya mong gawin ang napakaraming bagay, posible ang lahat ng bagay. Bakit? Ang mga apostol noong ipinangaral nila ang mabuting balita, yung mga wonders, mga milagro na gagawa nila. Bakit? Ba't ba may milagro? Sapagkat ginagawa mo ang iniuutos ng Panginoon. Anong mga nagawa ng ating mga tagapangaral, ng ating mga misyonero, ng mga apostol? Iba't ibang tanda, sila'y nagtaglay na kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus, sila'y nakapagpalayas ng mga demonyo. Sila'y nakapagsalita sa iba't ibang wika. At hindi sila maaano kung dumampot man sila ng ahas o uminom ng lason. At gagaling ang lahat ng mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. Kapag sinunod mo ang Panginoon, maraming ipagkakalob sa iyong biyaya. Minsan kasi tayo natatakot. Baka kapag ako'y naging masunurin sa Diyos, baka mawala ang promotion ko. Kapag ako'y masyadong matuwid at sinusunod ng Panginoon, baka mawala ang kaibigan ko. Kapag inuna ko ang Diyos, baka masira ang trabaho ko. Pero hindi, mga kapatid, hindi mangyayari yon. Sapagkat ang katotohanan, kapag ikaw ay sumunod sa Panginoon, sabi nga, lahat ng bagay ay susunod na rin, ipagkakaloob ng Diyos bilang biyaya. Subalit, ang uunahin mo ay si Jesus. Ang tanong, do we center ourselves
in Christ. Sabi nga, center all in Christ. Lahat ay isentro mo kay Kristo. Lahat na sa buhay natin. At ang mga bagay na kailangan natin na ating ipinangangamba sa kanyang kabutihan at pagmamahal, makakamta natin ang kasagutan at katugunan ng ating Panginoon. At nakalagay din dito, humayo nga yung mga alagad, nangaral nga sila, sumunod sila. Ganito kahalaga ang pagsunod, sapagkat ang Panginoon may gusto. Kapag hindi mo sinunod ang gusto ng Panginoon sa buhay mo, anong epekto? Minsan, hindi tugma. Mahalaga na tayong lahat, bawat isa sa atin, ay ating aalamin at ipagdarasal, Panginoon, ito ba yung isinusugo mo sa akin sa buhay kong ito? Iba't iba po ang sugo ng Panginoon sa atin. Sabi ko nga nung nakaraan, ang iba, sinusugo ng Panginoon saan? Para maging relihiyoso, para maging pari, para maging madre. Ang iba, sinusugo ng Panginoon para maging, para tumahak sa buhay may asawa. Mahalaga rin yun. Ang iba, sinusugo ng Panginoon sa pagiging single blessedness. Doon sa bukasyon ng single blessedness. Mahalaga rin yun. Panawagan pa rin yun ng Panginoon sa atin. Yun ang iba't ibang pamamaraan sa pagsunod sa ating Panginoon. Ngayon, masasabi natin, Panginoon, kapag ikaw ay pinipilit mo halimbawa ang sarili mo sa pag-aasawa, hindi ka pala sa pag-aasawa, magiging hindi ganun kaganda. Sapagkat kapag ang plano ng Diyos ay mag-asawa at ikaw ay tumugon, mahalaga na pinag-aaralan at pinagdadasalang mabuti. Halimbawa naman, tinatawag ka ng Panginoon na maging pari o maging madre at pinilit mo naman mag-asawa ka, hindi rin tugma. Kapag naman ang plano ng Diyos sa iyo ay maging, tahakin ang single blessedness, tapos ipipilit mo ikaw ay mag-asawa, hindi rin tugma. Kaya mahalaga na sa pagsunod natin sa ating pagmimisyon, mahalaga na tugma. At ngayon nga po ay ating pinagdiriwang ang kapistahan ni San Marcos. Si San Marcos, siya ay tumugon sa panawagan ng ating Panginoon. At narinig natin ito sa ating unang pagbasa from the first letter of Peter, na kung saan sinasabi nga ni San Pedro sa kanyang sulat na kayo, maging handa kayo, magbantay kayo. Bakit? Sapagkat ang kaaway, ang diablo ay parang leon na umaatungal at umaali-aligid at humahanap ng masisila. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Sa dulong bahagi ay sinasabi ni San Pedro na kinukumusta kayo ng mga kapatid na nasa Babylonia. Kinukumusta kayo ni San Marcos. Nabanggit si San Marcos. Alam niyo mga kapatid, sa aking pagninilay ay nasabi kong mahalaga nga pala ang pangungumusta. Yes, mahalaga na sinugo ka ng Panginoon sa misyon. Subalit mahalaga rin na may mga tao na may concern sa iyo, nangungumusta. Kumusta ka na ba sa buhay mo? Kumusta ka na sa pamilya mo? Kumusta ka na sa pagiging sa iyong trabaho? Mahalaga po sa buhay natin may mga tao na marunong mangumusta. Kasi tao lang tayo. Minsan tayo ay nasasaktan. Minsan tayo nahihirapan. Minsan gusto na nating sumuko. Ang hirap pala ng buhay, may pamilya. Ayaw ko na. Kapag may nangungumusta sa iyo na tunay na kaibigan, mapapalakas ka. Mabibigyan ka ng magandang payo. O halimbawa, kumusta ang pagkapari? Ang pagkapari pala, minsan nakakapagod. Ang pagpapari pala, masaya. Ang pagpapari pala ay talagang punong-puno ng biyaya mula sa Diyos. Punong-puno ng pagpapala at pagmamahal. Magandang may nangungumusta. Maganda man
ang iyong kalagayan or hindi kagandahan, magandang palagi may nangungumusta. Mga kapatid, kailan may nangumusta sa inyo? Yung totoong kaibigan ninyo, kayo ba'y huling kinumusta kanina, kahapon, nung isang linggo? Mahalaga yon. At hindi lamang na kayo'y kukumustahin, kayo rin, bahagi ng inyong misyon, kumustahin din nyo ang inyong mga kaibigan. Sino pa? Ang inyong kapamilya. Bahagi ng mission mo, pamilya mo. Charity begins at home. Kinukumusta nyo ba yung inyong magulang? Lalo na kung buhay pa inyong magulang, kailan ang pinakahuling pagkakataong kinumusta mo ang nanay mo, ang tatay mo, ang kapatid mo, ang lolo mo, ang lola mo, ang anak mo, ang apo mo? Kailan ang huling beses na kinumusta mo? Mahalaga na sa mission natin, oo, taglay natin si Jesus at ang kanyang mabuting balita. Subalit, mahalaga rin sa misyon na may kaagapay kang tumutulong sa iyo. Sa buhay natin mga kapatid, mahalaga na nandun ang presensya ng Diyos. Subalit mahalaga rin na may kaagapay ka, handang mangumusta. Kaya sa pagpapatuloy ng ating banal na misa mga kapatid, itaas natin ngayon sa kapestahan ni San Marcos, hindi lamang yung mga misyonero, hindi lamang yung mga alagad na naisumunod sa ating Panginoong Diyos. Ipagdasal din natin yung mga tao na handang umagapay sa mga misyonero. Yung mga taong handang umagapay sa mga mangangaral para sa ating Panginoon. At nawa, bigyan tayo ng Panginoon ng biyaya. Hindi lamang na mangaral sa ating pamilya, sa ating trabaho, kundi tayo rin nawa ay maging kaagapay sa pangangaral ng iba. Amen. Tumayo po tayo. Minamahal ko mga kapatid, ipinahayag ni San Marcos ang mabuting balita ng tunay na Mesiyas, si Jesus na Kristo. Hilingin natin sa Ama na dinggin ang ating mga kahilingan para sa isang mundong nangangailangan ng pag-asang hatid ng Ebanghelyo. Sa bawat kahilingan ng ating itutugon, maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang simbahan, naway maging isang buhay na tanda ng tunay na malasakit at tapat na pangangalaga sa mga itinakwilang ating lipunan. Manalangin tayo. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang mga lumihi sa matuwid na landas, naway marinig ang tinig ni Kristo, ang mabuting pastor, na tumatawag sa kanila para magbalik sa kanyang kawang. Manalangin tayo. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang mga kabataan, naway marinig ang tinig ng Panginoon na nananawagan sa kanila sa pagbabalik loob at sa isang tunay na buhay na nakatalaga sa paglilingkod. Manalangin tayo. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang lahat ng nagdurusa o may karamdaman, naway makaunawa na mahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng pangangalaga at pansin na ibinibigay natin sa kanila. Manalangin tayo. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang mga yumao, naway makapasok sa pintuan ng kulungan ng mga tupa at magdiwang nakasama ang pastor at gabay ng kanilang mga kaluluwa. Manalangin tayo. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Makapangyarihang Diyos, sa tulong ng mga panalangin ni San Marcos, tapat na ebanghelista,
Inilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Pinupuri kita, Poon, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di makuhang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ni kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong aming ipinagkapuri na si San Marcos ay iyong dinadakila. Tanggapin mo ang aming pagpupuri at mga alay na inihahain upang ang pagpapalaganap ng mabuting balita ay maganap ng iyong sambayanan ng buong tiyaga sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito at tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon,
iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din na lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, si San Marcos, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa Diyos ang mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang pingin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. My heart, I know my Savior lives. I can hear Him calling tenderly my name. Over sin and death He has prevailed. In His glory, in His life we partake. I know He lives as He has promised. For me is risen that from fear I may be free. Not even death can separate me from Him whose love and might remain in me. In my heart, I know my Savior lives. I can hear Him calling tenderly my name. Over sin and death He has prevailed. In His glory, in His new life we partake. For I have seen and touch Him risen. To all the world I will proclaim His majesty. With joy I sing to tell His story, that in our hearts may live His memory. My heart, I know my Savior lives.
I can hear him calling tenderly my name. Over sin and death he has prevailed. In his glory, in his life will we partake. Announcement. Inaanyayahan po ang mga ministry, organisasyon at samahan sa ating simbahan at lalo't higit ang mga deboto ng Mahal na Birheng Maria na salubungin ang pagdating ng Mahal na Birhen ng Antipulo dito po sa ating simbahan sa darating na April 27, 2024, Sabado. Ang misa ng pagtanggap ay sa ganap na 10:00 ng umaga na pangungunahan ng ating rektor na si Reverend Father Rufino Siscon Jr. Mananatili po ang Mahal na Birhen ng Antipulo hanggang Martes, April 30, 2024. At ang misa naman ng pamamaalam ay sa ganap na 6 ng gabi na pangungunahan naman ni Most Reverend Roberto Santos, Obispo ng Antipulo, at susundan ito ng alay lakad para sa kapayapaang patungong Antipulo. Makiisa po tayo. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatil lamang muna sa inyong mga lugar, sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagsasalo-salo namin ngayon sa iyong banal na dambana ay magpabanal nawa sa amin at ang banal na pakikinabang ay magpatatag nawa sa mabuting balitang ipinangaral ni San Marcos sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintupo ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo
kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.